Matapos questionin ng kampo ni dating Congressman Jing Paras ang lakas ng ebidensyang inilalabas laban sa kanya, lumabas sa social media ang CCTV footage na kuha sa isang restaurant noong July 26, 2026. Nauna nang inilarawan ng kampo ni Paras na parang botete ang ebidensya. Taliwas sa naunang paglalarawan dito na kasing lakas ni Superman. Sa naturang CCTV, makikita ang pagdating ni Paras sa isang mesa kung saan nakaupo si alias Ken, isang talent manager kasama ang dalawang abogado. Batay sa naunang sinumpaang salaysay ni alias Ken, dito umano pinag-usapan ang planong paninira laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ngunit kinuwestiyon ng kampo ni Paras kung bakit lumabas muna sa social media ang CCTV bago umano ito na ipakita sa kanila. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, abogado ni Paras, personal silang nagtungo sa NBI nitong Martes, Agosto 11 upang makipagtulungan sa investigasyon. Ngunit mga larawan lamang umano ng CCTV ang ipinakita sa kanila at wala silang natanggap na kopya ng mismong video. The mere fact na pinalabas na sa media, so wala na yung word na confidentiality. Paano tayo mag-invoke ng confidentiality na nasa media na nga eh? Nasa media na, pinag-uusapan na, nauna pa ang media kaysa sa amin na inimbestigahan. Wala pa kang copy si Jing Paras. Yung mga abogado walang copy. Nag-ugat ang kaso sa pagka-aresto kay alias Ken noong Hulyo 29 sa isang anti-human trafficking sting. Ibinunyag ng talent manager ang isang honey trap plot para siraan si Executive Secretary Recto gamit ang mga pekeng affidavit ng mga kababaihan hinggil sa droga at pakikipagtalik. Itinuturo ng NBI si Paras bilang recruiter na nag-alok ng 5 milyong piso habang si Representative Leandro Leviste ang hinihinilaang financer. Mariing itinanggi ni Paras ang paratang at sinabing tulong pinansyal lamang ito habang si Leviste naman ay piniling manahimik bago lumipad patungong Hong Kong. Samantala sinabi ni Tolentino na hindi pa kumpleto ang kanilang affidavit dahil may mga reservation pa ang depensa. Makukumpleto lamang umano ito kapag naibigay sa kanila ang mga kopya ng ebidensyang tinutukoy sa investigasyon upang maayos nilang matugunan ang mga aligasyon. Itinanggi naman ni NBI Director Melvin Matibag na sa kanilang hanay nanggaling ang CCTV na inilabas sa social media. Ayon kay Matibag, makikipag-ugnayan ang NBI sa taong naglabas ng video upang makuha at maikumpara ito sa hawak ng ahensya at maisailalim sa verification at authentication. So yung sinasabing ba't hindi nag-release sa kanila, we cannot because we are guided by Memorandum Circular 48 ng DOJ na hindi namin pwedeng i-release. No? But the thing is, nandiyan yung CCTV na yan, it's subject to verification and authentication. Iginiit naman ni Tolentino na ang pagkikita ng mga taong nasa CCTV ay hindi otomatikong patunay na conspiracy o criminal activity. Aminado siyang naganap ang pagkikita sa isang steakhouse sa Quezon City, ngunit hindi umano nito ipinapakita kung ano ang pinag-usapan o napagkasunduan ng mga naroon. Sa akin walang abogado na mag-meeting sa mga kliyente, mga kaibigan. So, it's not a proof na may criminal activities na ginagawa. Ang mga abogadong nakita sa CCTV ay idinadawit ng NBI sa Rondain Law Firm, ang firm na pinamumunuan ng Chief Legal Counsel ni dating Congressman Zaldico. Ayon sa investigasyon, ang mga abogado mula sa nasabing tanggapan ang umano'y tumulong magbalangkas ng script o mga peking affidavit para sa planong honey trap. Dahil dito iginiit ni Tolentino na hindi sapat ang pagkakakita sa isang abogado sa CCTV para agad itong iugnay kay Ko o gamitin bilang ebidensya ng sabwatan laban kay Recto. Matapos questionin ng kampo ni dating Congressman Jing Paras ang lakas ng ebidensyang inilalabas laban sa kanya, lumabas sa social media ang CCTV footage na kuha sa isang restaurant noong July 26, 2026. Nauna nang inilarawan ng kampo ni Paras na parang botete
ang ebidensya. Taliwas sa naunang paglalarawan dito na kasing lakas ni Superman. Sa naturang CCTV, makikita ang pagdating ni Paras sa isang mesa kung saan nakaupo si alias Ken, isang talent manager kasama ang dalawang abogado. Batay sa naunang sinumpaang salaysay ni alias Ken, dito umano pinag-usapan ang planong paninira laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ngunit kinuwestiyon ng kampo ni Paras kung bakit lumabas muna sa social media ang CCTV bago umano ito na ipakita sa kanila. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, abogado ni Paras, personal silang nagtungo sa NBI nitong Martes, Agosto 11 upang makipagtulungan sa investigasyon. Ngunit mga larawan lamang umano ng CCTV ang ipinakita sa kanila at wala silang natanggap na kopya ng mismong video. Kami yung fact na pinalabas na sa media, so wala na yung word na confidentiality. Paano tayo mag-invoke ng confidentiality na nasa media na nga eh? Nasa media na, pinag-uusapan na, nauna pa ang media kaysa sa amin na inimbestigahan. Wala pa kang copy si Jing Paras. Yung mga abogado walang copy. Nag-ugat ang kaso sa pagka-aresto kay alias Ken noong Hulyo 29 sa isang anti-human trafficking sting. Ibinunyag ng talent manager ang isang honey trap plot para siraan si Executive Secretary Recto gamit ang mga pekeng affidavit ng mga kababaihan hinggil sa droga at pakikipagtalik. Itinuturo ng NBI si Paras bilang recruiter na nag-alok ng 5 milyong piso habang si Representative Leandro Leviste ang hinihinilaang financer. Mariing itinanggi ni Paras ang paratang at sinabing tulong pinansyal lamang ito habang si Leviste naman ay piniling manahimik bago lumipad patungong Hong Kong. Samantala sinabi ni Tolentino na hindi pa kumpleto ang kanilang affidavit dahil may mga reservation pa ang depensa. Makukumpleto lamang umano ito kapag naibigay sa kanila ang mga kopya ng ebidensyang tinutukoy sa investigasyon upang maayos nilang matugunan ang mga aligasyon. Itinanggi naman ni NBI Director Melvin Matibag na sa kanilang hanay nanggaling ang CCTV na inilabas sa social media. Ayon kay Matibag, makikipag-ugnayan ang NBI sa taong naglabas ng video upang makuha at maikumpara ito sa hawak ng ahensya at maisailalim sa verification at authentication. So yung sinasabing ba't hindi nag-release sa kanila, we cannot because we are guided by Memorandum Circular 48 ng DOJ na hindi namin pwedeng i-release, no? But the thing is, nandiyan yung CCTV na yan, it's subject to verification and authentication. Iginiit naman ni Tolentino na ang pagkikita ng mga taong nasa CCTV ay hindi otomatikong patunay na conspiracy o criminal activity. Aminado siyang naganap ang pagkikita sa isang steakhouse sa Quezon City, ngunit hindi umano nito ipinapakita kung ano ang pinag-usapan o napagkasunduan ng mga naroon. Sa akin walang abogado na mag-meeting sa mga kliyente, mga kaibigan. So, it's not a proof na may criminal activities na ginagawa. Ang mga abogadong nakita sa CCTV ay idinadawit ng NBI sa Rondain Law Firm, ang firm na pinamumunuan ng Chief Legal Counsel ni dating Congressman Zaldico. Ayon sa investigasyon, ang mga abogado mula sa nasabing tanggapan ang umano'y tumulong magbalangkas ng script o mga peking affidavit para sa planong honey trap. Dahil dito iginiit ni Tolentino na hindi sapat ang pagkakakita sa isang abogado sa CCTV para agad itong iugnay kay Ko o gamitin bilang ebidensya ng sabwatan laban kay Recto.